Samantala, Cagayan at Isabela handa na sa anumang epekto ng bagyo. USAID naghatid na rin ng paunang tulong para sa mga maapektuhan sa Cagayan Valley. Yan ang ulat ni Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency, Region 2. Nakataas na sa red alert status ang buong Cagayan Valley Region bilang paghahanda sa maaaring epekto ng bagyong Nando. Ayon sa Office of Civil Defense, naghatid ng tulong ang United States Agency for International Development o USAID kung saan kabilang sa mga ipinadala ang 500 shelter fixing kits, 1,000 tarpaulins, 500 hygiene kits, 500 kitchen sets at 1,200 buckets na nakalagak ngayon sa OCD Regional Office to Warehouse at handang ipamahagi sa mga maapektuhan komunidad. Nagpatupad din ng kanya-kanyang hakbang sa paghahanda ang mga local DRRM office sa kani-kanilang lugar. Sa Palanan, Isabela, nagsagawa ng bandilyo ang mga opisyal upang ipaalala ang kahalagahan ng paghahanda, partikular sa mga nakatira sa tabing dagat at mga lugar na madalas bahain o gumuho ang lupa. Sa Calayan, Cagayan, inihaon na rin ng mga residente ang kani-kanilang mga bangka sa mataas na lugar. Maging ang Cagayan Valley Medical Center o CVMC ay nakaalerto na rin sa posibleng epekto ng bagyo. Pinangunahan ni Medical Center Chief Dr. Cherry Lu Antonio at Chief Medical Professional Staff Stanley Agor ang inspeksyon sa lahat ng departamento ng ospital. Naka-activate na rin ang Hospital Incident Command System para matiyak ang agarang tugon sa mga pasyente sa panahon ng kalamidad. Samantala, inanunsyo na rin ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke ang suspension ng klase sa lahat ng antas bukas, Lunes, alinsunod sa DepEd Memorandum No. 22 Series of 2024. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na supply ng relief goods at food packs upang agad na maipamahagi sa mga maapektuhang pamilya sa rehiyon. Patuloy din ang pagbibigay abiso ng NIA Mariis sa kanilang ginagawang pagpapakawala ng tubig mula sa dam. Kaninang alauna ay 2 gate na ang nakabukas na may kabuuang 3 metro at discharge na humigit kumulang 509 cubic meters per second. Pinapayuhan ang mga residente at lokal na pamahalaan na malapit sa Magat at Cagayan River na magsagawa ng kinaukulang pag-iingat at sumunod sa direktiba ng kanilang lokal na pamahalaan. Mula sa Philippine Information Agency Cagayan Valley, Mary Joy Javier, nag-uulat.